office. Ngunit habang hinintay po natin siya, nandito rin po at aking pinapakilala si Director Alexander Umpar. Siya po ay isa sa mga direktor ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict. So, matapos po mamaya na makapagbigay ng kanilang pahayag yung ating pong mga panelist, ay mag-open po tayo ng question and answer or open forum later on. At katulad po nabanggit kanina ng ating kapatid sa PIA, nagagalak po kami na nandito ang Bulacan Press Club, ating po mga kaibigan, mga kapatid, sa pangunang kanilang Pangulo, si Kuyang Tony Arsenal. At ang ating mga media na nagmula pa po sa National or sa Metro Manila, marami po salamat sa inyong pag-attend. So with no further ado, I'd like to recognize now no other than our host for this event, ang butihing ina po ng Municipality of Plaridel, si Mayor Bistan. Ma'am, for your welcome remarks po. Magandang umaga po sa inyong lahat. In behalf of the Municipality of Plaridel, ay masaya po kami na nandito ang lahat ng mga kasamahan natin. Kasama na po siyempre ang ating Undersecretary, ang mga heads ng ating pong kapulisan at ng militar. Sa inyo pong lahat, isang magandang umaga. Ito pong sa ngalan po ng aming bayan ng Plaridel, kasama ko po ngayon ang iba't ibang members ng aming Municipal Task Force. Kasama po ang ating members of the Peace and Order Council. Nandito po sa harap natin ang ating dalawang konsehal ng bayan, Konsehal AC De Leon at Konsehal Raymond Lopez. Ganun din po ang kapitan ng mga kapitan ng ating ABC, Leo Ramos. Ang ating pong Chief of Police ay naririto kasama natin. Kasama rin po ang ating MSWD Officer, Ma'am Teresa Viernes, at ang ating pong Municipal Health Officer, Dr. Lilibeth Abella. Also joining us is our Assistant Municipal Administrator, Edil Mendoza, and our Budget Officer, Chipitan Tingko. So kami po sa Bayan ng Plaridel ay patuloy na nakikipag-cooperate sa ating kapulisan at sa ating mga kasamahan ng militar para mo po mapanatili ang kapayapaan sa aming maliit na bayan ng Plaridel, Bulacan. Nagagalak po kami na kasama namin ngayon at ligtas ang dalawa naming kababayan na si Jed Tamano at si Jonila Castro. At makakaasa po kayo na ang pamahalaang bayan ay mananatiling katuwang ng dalawang batang ito para po sa kanilang buhay. Sa inyo pong lahat, maraming salamat muli sa pagpunta sa Bayan ng Plaridel. Yan. Maraming po salamat and good morning din po, Mayor Bistan. Maraming po salamat sa inyong pagtangkilik sa amin ngayon. So, the moment that we've all been waiting for, so let's all hear from Ms. Jonila Castro. Magandang araw po sa lahat, Kev. Binili na namin na magsalita ngayong araw para, katulad ka ng sinabi kanina, mahalagang malaman natin kung ano yung totoo talagang nangyari. At gusto namin ang tanong na dinukot ba kami o kusa kaming voluntaryo kaming sumurrender. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang gusto lang namin magpakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado sa mga aktivistang ang tanging hangarin, ipaglaban ng yung Manila Bay. May nangyayaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga mangingisdang mawawala ng hanap buhay. Pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga pagkilos. Para masupilan yung mga kabataan, yung mga mangingisdang nandun. Yun ang tunay na issue dito. Sandali, Junila. Pakinggan muna natin yung masasabi dyan ni Colonel Ronel de la Cruz. Sila po ay kusang sumurrender po sa amin noong 12 po dahil nagkaroon po kami ng
report po na informasyon po nung 10 sir nagkaroon kami ng conference sir according po sa isang report na nanggaling po sa Pampanga na isang informant. Pagkatapos po nun, nung 11 po, so nakakuha kami ng go signal na iyon po ay aming subukang puntahan, alamin po namin na kung yun nga po ay yun ang report na nawawala po na hinahanap natin. So sa pakipagtulungan naman po ng iba, na kausap po namin yung nag-report na informant po, yun nga po ang nakausap, na-confirm doon sa isa, ni-report po sa amin. O hanggang malaman namin na sila ngayon, nagkaroon po ng negotiation hanggang 11 po yun ng September po, tapos hanggang umabot na po ng madaling araw ng 12 po, ng 12. Tapos po, iyon po ang mga madaling araw na po nung sila ay makarating sa 70 IB na sa ating sundalo po. Pagkatapos po noon, yun na po, mga alas 6 po, na-meet ko na po sila, mga mag-aalas 7. Pagkatapos po noon ay nang nangyari naman po, hinarap po natin sila. Kausap po nila ang isa pong mayor din. Pagkakausap po nila dun sa isang mayor po ay yun nga po, nagkakwentuhan sila kung ano yung kanilang mga nangyari sa buhay. Tapos po, yun po ang kanilang usapan. Tapos meron din po sila nun sa health, sa kanilang medical, tiningnan din sila. Pinalagay po din natin sa medical kung okay ang lagay nila. Pagkatapos po ron, meron naman po silang nagkaroon po sila ng attorney na kanilang pinanumpaan po ang kanilang salaysay, which is yun nga po, ibinigay po sa kanila yung salaysay nila. Klaro naman po, inedit pa nga po nila yung salaysay nila. Wala po kami ron nung kinuhaan po sila ng salaysay. Kumbaga po, that's between the attorney and them po. Yun po yun ang nangyari. So, pagkatapos po nun, yun na po, nakuhaan sila ng salaysay. Nanumpa pa po, andun po ang magulang ni Jed po. Andun po ang kanyang nanay at tatay. Pagkatapos po sa panunumpa, naipakita naman po ng NTF-ELCAC na nanunumpa sila ng kanilang sarili. Naka-video naman po yun. Nakikita naman po, sila lang po yun na nanumpa sa harap po ng ating PAW attorney po. Ibig sabihin po, wala pong intervention po yun. So, yun naman po ang nangyari sa side po ng 70 IB. Kaya po ang ginawa namin, sumurrender sila. Inayos po namin yung pag-surrender, pag-negotiate po kung paano namin makukuha. At dinaan po naman namin sa tamang proseso.